lamang Team Liquid PH. Yun nga, kasi Lancelot na ni Cartesi to, guys. Again, ay hindi niya ginamit yung M5 niya, no? Mabigat yun eh. Mabigat sa bagay. Mabigat yun eh. Sa bagay, hindi ginamit yung M5. Pero ito na! Game number 5, ladies and gentlemen, Falcons AP Brenna versus Team Liquid PH. TLPH actually pushed this into a tie series, so Santi, ano na to? Ibang ano na to? Ibang action-jackson na to? Ibang kwento na to? Titingnan natin yan. Falcons AP Bren, feeling ko, ito na eh. Feeling ko, pagganti na ng api. Boss, ginawang best of 3 yung best of 7. Ginawang best of 3 yung best of 7. Yun lang yun. So ngayon, ang grand finals natin, una na lang, makadalawang panalo. Yun na yung champion. Kumbaga, sinulit talaga yung paglipad. Alangan namang mabilisan lang, di ba? Hindi naman pwede yun. Sayang yun. For Falcons AP Bren, nawala yung momentum nila. Totoo. Nasa Team Liquid PH na to. So, hindi pwedeng mag-mess up yung Team Liquid PH if they really want to go all in up until the end. Kasi, momentum mo na yan eh. Pwede mo nang ituloy-tuloy yan. Tapos, pag nakuha mo yung next win, talagang magra-ramp up na lang kung ano yung meron ka. For Falcons AP Bren naman, since play safe yung lineup nila, kailangan talaga mag-sync yung mga galaw nila na kumbaga pag gumaw yung Mino, for example, dapat ready yung follow-up. Pero kaso ang nakikita ko kasing gustong gawin ng Falcons AP Bren is to bait out lang yung mga members ng Team Liquid PH. Kasi nga, gaya na sabi mo, more on set eh. More on chase down yung Team Liquid PH kasi gawa nga ng edit tapos terista sila. So, aasahan natin yung mga flicker in penalty zone. And for Falcons AP Bren, more on ano lang eh. More on disengage eh. I think yung Minowan's Fury gagamitin lang nila yan pang-cancel sa Claude. And at the same time, panghuli din kay Cartesi. Kasi yun na talaga magiging problema ng Falcons AP Bren dito. Pero, Benny Cutie and Super Marco sa may top lane, ito na naman. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Walang pakialaman. Walang pakialamanan talaga. Yung apat, magbabakbakan yan. Tapos, si Benny tsaka si Marco, focus lang. Doon lang muna sila sa lane nila, di ba? 4v4 muna tayo dito. Pero sinisimula na nga ng Team Liquid PH yung pag-bait ng Turtle and medyo malayo-layo pa nga dito si Cartesi. So maaaring uncontested Turtle at oy! Ay naku boss! Grabe naman yung ginawa dito ni Black TZ. Binigyan niya kaagad si Carl. At makukuha pa rin naman ni Sanford yung pagong. Kaso nga lang lugi na sila sa teamfight kasi kulang na sila ng isa. At magtutuloy-tuloy pa nga. Kaso nga lang si Sanji at si Sanford. The San duo is on fire. Idagdag mo pa dito yung pag-transform ni JP. At mukhang mati-10 beats ang Falcons AP Bren. Imbis na lumamang sila dahil sa napaganda na pagkain dito ni Flap TZ gamit ang kanyang barats. Doon pa sila nadali kasi nag-disperse yung mga members. Lumalabas na yung problema ng Falcons AP Bren dito. Yes, maganda yung counter initiation nila against the Team Liquid PH. Kaso, nakukulangan na sila ng damage output dito dahil pag wala yung Harith, kulang na eh. Yes, nandyan si Pew, nandyan si Kyle TZ, pero again guys, si Sushin kasi yung kit niya more on crowd control eh, more on setupan eh. Parang utility datingan eh. Utility, yung ang datingan ni Sushin dito eh. Meanwhile, Team Liquid PH, Sanji, yung Zas kasi, ang taas ng damage output kasi nga, tuloy-tuloy lang. And at the same time, si Sanford, tsaka si JP, eto na naman sila mga kaibigan, Carl TZ with the Phantom Execution. Flap TZ ang naiwan, double kill for Carl TZ, mga kaibigan, papangalanan bang Carl tusok yan kung wala lang? Saktong-sakto, parang tumutusok na naman ng fishball si Carl. Ganda nung abang niya doon sa pagbalik mula sa Ugi Shadow Kill. At napakaganda nga din naman yung setup ni Sanford. Siya yung starter doon sa nangyaring yun. Pero ngayon ay mag-i-invade niya ang Team Liquid PH. Mukhang makukuha naman nila ito. Napakagandang retry mula doon kay Carl TZ. Sanford may iwan nga ba? At mukhang siya magiging sacrifice para sa pagkuha ng orange buff. Masasabi nating worth it since Team Liquid PH pa rin naman ang lumalamang. Tapos energy shield pa sa mid lane. Ubus! Naku, inuubos na ni Sanjay. Yun din yung yung kagandahan sa Zas. Pwede siyang pan-team fight and at the same time pwede rin siyang pwede rin siyang pang-push, pang-objectives. Yun yung problema sa Zas and at the same time magtatago lang din kasi yan sa alien niya eh. yun yung nakakaurat talaga sa Zas. And sa ngayon, Santi, ang Team Liquid PH ang may hawak talaga ng kalamangan natin ngayon. And for Carl TZ actually, nakukuha niya yung groove na gustong gawin ng Team Liquid PH. And for Falcons AP Bren, medyo nahihirapan pa sila. Ito na naman yung pasok ni Daddy JP and Oakwen ang una mabibigyan. Tingnan mo yung Zas, talagang inuubos lang yung buhay ni Daddy View. Ang ganda nung choice ng Team Liquid PH na talagang umall in dito kay Oakwen. Alam nilang threat yung Dabog.
And eventually, maaari pa silang ma-50-50 pagdating dun sa Turtle Dance. Oh, Pero ngayon, Pia. nandito naman si Flap Easy. Kung naalala nyo yung Paratsua, ito na nga yung kanyang ginawa. Pero Zaman Force naman ang gagamitin. Dito ni Super Marco just trying to shove away members from Team Liquid PH. Pero mukhang hindi nagiging enough yung ginagawa ng Falcons AP Bren. Naku, naibig. Grabe naman talaga yung pressure na binibigay ng Team Liquid PH. Even the gold lane, look at that. Grabe, parang one hit na lang yung Tori dito ni Super Marco. Hirap din talaga actually ang Falcons AP Brent sa ngayon. And tingnan mo naman, Benny QT, lamang siya ng level compared to Super Marco. Nadadalawan din kasi palagi. Oo. Si Benny QT, kumbaga ano na yan responsibility na ni Daddy JP na talagang bantayan lagi si Benny QT. And for the damage ng Falcons AP Brent, again, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina, kulang ngamin Kulang kasi hindi pa nag-o-online na actually si Super Marco. Kasi 6 minutes pa lang naman tol, wala pang masyadong item yan. At saka medyo dehado pa siya sa top lane. So, I think ang pinaka magiging power spike na lang ng Brent dito is late game. Pero kung papaabutin ng late game ng Yun Team nga Liquid PH. Sobrang iba kasi nung lineup nung Falcons AP Bren Team Liquid PH na predict natin kanina nung napag-usapan bago mag-start yung game. Yung Falcons AP Bren, babaran, lamang sila. Pero kung pick off tsaka damage, lamang yung Team Liquid PH. Ang tanong lang is, kaya bang ma-survive ng Falcons AP Bren yung sustain ng paulit-ulit? Kung tuloy-tuloy naman yung damage katulad nun. Grabe naman. Sakit! Kaso ko si Carl TZ, mabibigyan nga ba dito ni Kyle? Pero mukhang may natirang buhay. Kaso nga lang ito na ata ang ganti. Mukhang kukuha sila ng trade free. Napakaganda ng kill mula dito sa Falcons AP Bren. A much needed kill upang makabawi sila pagdating dito sa Golden XP. Nakikita mo yung kagandahan ng execution ng Team Liquid PH and Falcons AP Bren. Pero look at that! Napakasakit ng alien dito ni Sanji, mga kaibigan. And now, I think they're eyeing to get the middle lane threat. Pero si Sanji, binabanatan lang ni Kyle TZ. Yun yung problema sa Hayabusa Hindi talaga siya makakapag 100% commit sa teamfight. Lagi lang siyang in and out. Kapag may kaya siyang pitasin, yun lang. Unlike Lancelot, na okay, sige, lahat kayo tatamaan ng puncture Thorn Rose Grabe yung adjustment ng Team Liquid PH to. Grabe. AOE. Binan na yung mga assassin ni Carl kanina. Kita natin, Nolan, Ling. Hindi binigay sa kanya sa second phase. Pero may nakakalimutan pala sila. Ano? Yung Lancelot. Hindi nila napansin Tol, kasi alam mo naman, si Carl TZ hindi niya na masyadong ginagamit kasi yan Tsaka hindi rin madalas nakikita sa meta. Oo. Linghaya yung madalas matchup sa jungle. And kung tayo nga papipiliin, Haya o Lance, siyempre Haya ka, di ba? Mas okay siya ngayon, mas fit sa meta. Pero nag-iiba kasi yung takbo pag si Carl TZ yung may hawak ng Lance Kumaga may ibang klaseng buff to na parang ginawa yung hero na yan para dun sa taong yun Oo, tsaka ano yan, pagka Lancelot, ang kadikit niya ang Carl TZ wala nang makakatalo dun sa ginawang ligasiya ni Carl TZ on this hero. Ano na nga to Carl TZ ni Lancelot. Carl TZ ni Yun ang Lancelot. bansag. Yun na. Pag ginamit niya yan, Maticels. Pero yung bottom lane dito, actually, ng Falcons AP Bren, makukuha na ng Team Liquid PH. And slow mode ngayon, yung Team Liquid, dahil alam nila, okay, sige, hindi natin kailangan masyado magangas, pero sabi ni Flap TZ, go lang ng go. Sino yung ginaw nila? That's going to be Flap TZ. Pero Ogwe na una babagsak, Santi. Mabibigyan talaga sila si Benny QT, papasok pa nga. Few dito maring mabigyan, kaso nga lang grabe naman yung damage dito ni Daddy JP. Hindi lang basta pang set-upan yung ginagawa niya. Damage kung damage din na napoprovide niya for Team Liquid PH. And tuloy-tuloy yung momentum ng Team Liquid PH as of this very moment. Tokwa, paano makakabawi ang Falcons AP Bren? Well, I think, Tol, kailangan lang talaga nila ng breather. Kailangan nila ng space for Super Marco para mag-online na sa match na to. Kasi wala na silang pagkukuha na ng damage. Si Few dito, kailangan niya nang kumuha ng mga anti-heal items dahil nga ang taas ng sustainability ng Team Liquid PH, and at the same time, hindi na rin enough yung pa-lantern lang Hindi na rin enough yun, Tol, sa AOE splash damage ng Liquid PH. Ngayon, kinukuha nila yung Lord uncontestedly. Even Kyle TZ na talagang alam natin, madulas yung hero niya, kaso hindi na talaga kaya. Mas madulas nga lang dito si Carl TZ, but look at that. Kyle TZ, muntik ang pamapitas ni JP at ni Sanji. But right now, I think, Team Liquid PH, i-freeze lane na lang nila to, aantayin na lang bumaba yung Lord sa area of responsibility ng Falcons AP Bren. Tingnan natin kung paano gagamitin ng Team Liquid PH itong Lord na to. Hindi pa naman to yung Lord na humahampas, pero with this kind of lead, maaari nila itong maabuso para basagin yung bottom lane outer turret
Tapos maaari din silang magpaputok doon sa mga inhibitor turrets. Kung talaga mag-i-initiate sila, pero as of this moment, Sanford. Medyo tight yung budget namin ngayon. Hiram sana ako sa'yo ng 1,000 kasi na-delay yung Ay na urat at ngayon, ang mangyayari ay pagpasok na nga talaga. Oh my God! Ando naman yung evade defuse, napakagad ng flicker out upang makatakas sa kamay ni Carl TZ. Pero ngayon may ipit ata sa gitna. Yung Lord naman na magiging punteriya, pero successful sa pagpapaputok ang Team Liquid PH dito sa mid lane, top lane. Pumutok ba? Oh, pumutok din. Akala ko yung pasok ni Carl TZ, seryoso na. Oh, pero ito pala! Si Sanford pala yung seryoso mga kaibigan. Zaman force sila pag rin. Penalty zone sa milikuran. May Minomas Fury na ba? Hindi pa natin nakikita. Sanford! Grabe naman yung gulat. Flap TZ is down. 2-1 actually ang bagsak doon for the side of the Team Liquid PH. Grabe naman. Alam mo tol, may sinasabi pa tayo, may pinag-uusapan pa tayo si Sanford. Big game na kami. Game na, huwag na. Tama na usap. Ganyan yung mga comment section, di ba? Tama na usap, caster. Laro na agad. Ayan, nagalit na si Sanford at pinakitaan na kayo agad. And nakakatuwa, tingnan yung lineup ng Team Liquid PH. It makes sense, no? Hindi naka-AOE crowd control si JP. Kasi may tiris na naman. Totoo. Di ba? Kaya naman pan-layer yun eh. Pag huli nung isa, either dito, vice versa, kung mauna man si JP, mauna man si Sanford, laging masusunod yung isa. Yun yung combo nung Team Liquid PH ngayon. It works well. Kumbaga parang nakahanap sila ng substitute doon sa Jawhead na binaba ng paulit-ulit. Tsaka yung edit kasi, pang ano na lang yan eh, pang lock target na lang kay Kyle TZ eh. Napapansin mo sa team fight, kung hindi pa pumapasok si Sanford, kung walang flicker si Sanford, si JP muna. Pero pagka merong flicker dito si Sanford, okay, Sanford show yun eh. The SS show na mga kaibigan. And for JP, actually inaabangan niya lang talaga na mag-ugi shadow kill dito yung si Kyle TZ. Kasi iba pa rin talaga kapag ka na-istakan sila dito ng mga kunay ni Hayabusa. Pero Carl TZ, ladies and gentlemen, on the bottom lane, kahit wala siyang kakampi, hindi siya takot eh. Alam niya makakatakas siya eh. Kayang-kaya niyang takasan to, lalo-lalo na meron silang napakalaking lead. Look at that, 10k gold lead. Sure na free lord na to. Ang tanong is, kaya pa bang depensahan ng Falcons AP Bren? Kasi yung lineup nila sustain eh. Kulang na kulang talaga sa damage. Kapag nagkamali ang Team Liquid PH, kunwari makahuli dito si Flap, makahuli dito si Ogwen, dun lang ma-enable si Kyle TZ at Super Marco na gumo time eh. Yun lang. Habang yung kay Pew naman, na napag-usapan natin, utility nga, medyo may pagka-utility yung Zushin compared to Azaz na kayang gumomba ng damage. So, ito na nga ba yung last push ng Team Liquid PH to secure the lead in this series? O magagawan pa ba ito ng paraan ng Falcons AP Bren? May kita natin men, kasi actually this is a Luminous Lord. So ibang storya na to. Falcons AP Bren, can they actually defend this one? Or Team Liquid PH talagang mag-i-stay yung momentum nila and will claim the third game against FCAP. Pero makikita natin yan maya-maya lamang mga kaibigan. Now, Sanford, Carl TZ, naghahanap na sila dito ng positioning Santi. Alam kasi nila, okay, pwedeng may mga masamang balak dito si Kyle TZ. Iba rin to maglaro eh. Pag sumegway-segway, advance clear. Para 2 lanes lang yung magpo-push. May ganung diskarte din naman talaga. Lalo-lalo na Hayabusa ka, may easy escape. But the thing is, nasabi mo nga, siya yung target ni JP eh. So, maaaring kung nasan si Kyle TZ, susundan lang siya, imimirror lang siya ng roamer. Pero nakikita ako ng setup dito, pagpasok ng Lord, alam mo ano, Tokwa? Ano? Yung Sanford JP lang. Either sino mauna. Sanford JP, flicker, huli, flicker, penalty. So there you go! At ang huli dito ni Sanford, mukhang magwawala na nga sila, pero Minowas Fury mag-iisagot. Andyan yung alien, andyan yung Lord, pumasok na nga mismo. Pero mukhang ang unang mapapatumbay, walang iba kundi si Flap TZ. Oh, wait, goes down as well. Cal TZ din. Isama mo pa si Few. And that is gonna be a mega kill. Leading na ngayon ang Team Liquid PH. Falcons AP